Nilabas na nga ang full chapter 225 ng Sakamoto Days. At ang title ng chapter na to ay Protecting What Matters. Nagsimula ang chapter kung saan nagagalit si Lu kay Shin dahil sa pag-iwan niya na lang kay Heisuke. Ipinaliwanag nga ni Shin kung bakit niya yun ginawa, dahil nakita naman niya nang hindi tumatalab yung mga bala ng baril ni Heisuke doon sa halimaw na naka-devil mask. Kaya siguradong mamamatay daw doon si Heisuke. At nang makaluwag-luwag si Shin ay sumagot siya na, sinabi daw sa kanya nitong si Heisuke na, magtiwala ka sakin. Gaya ng pagtitiwala sakin ni Mr. Sakamoto ay hayaan naman na daw siya nitong si Shin na gawin yung kanyang parte. Mariin pang sinabi ni Shin kay Lu na nagtitiwala siya kay Heisuke, at malabo daw siyang matalo sa dalawang iyon. Nalulungkot naman si Lu, pero biglang naalala ni Shin yung pagkakataong matinding nagsasanay itong si Heisuke para mas maging malakas para sa susunod niyang magiging laban. Pinapakita sa flashback nato na sinasabihan ni Shin si Heisuke na magpahinga, pero patuloy lang si Heisuke sa kanyang training dahil sa kagustuhan niyang maging malakas. Pagkatapos niyan ay ipinakita na ang lagay ni Heisuke matapos niyang magpaiwan para tapatin itong dalawang order members. Sinabi nga nitong si Kumanomi kay Shin na matagal-tagal na daw since nung huli silang magkita nitong si Heisuke sa Thailand. Dito napagtanto ni Shin na ang babaeng ito ito nga yung babaeng pumatay kay Hyuk, which is si Kumanomi. Bigla namang tumalon si Kumanomi sa balikat nitong si Heisuke para sundan yung sasakyan na kinaroroonan ni Sakamoto. At sinabihan niya yung lalaking nakamaskara na siya na ang bahala kay Heisuke dahil susundan niya yung sasakyan. Agad naman itong sinang-ayunan ng lalaking nakamaskara, pero hindi naman pumayag itong si Heisuke na palapitin si Kumanomi sa kinaroroonan ni Sakamoto. Pinaputukan ito ni Heisuke ng sniper na agad ding naiwasan. Sabay sinabi ni Heisuke na hindi niya hahayaang makaalis si Kumanomi. Naiinis si Kumanomi kay Heisuke at sabay dito niya ginagamit yung magnetic power niya para ibato itong sasakyan sa kinaroroonan ni Heisuke. Habang yung lalaking nagmamaneho ay walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Ibinato ni Kumanomi yung sasakyan sa kinaroroonan ni Heisuke at sabay sabing, kung gusto daw mamatay ng ganun kasama nitong si Heisuke ay pagbibigyan daw siya nitong si Kumanomi. At kung magmamatigas daw si Heisuke na magpakamete na ngayon, ay naaawa daw siya doon kay Hyo na kaibigan ni Heisuke. Dahil sayang lang yung pagsasakripisyo ng buhay niya kung mamamatay lang din ngayon si Heisuke. Makikitang nakawala si Heisuke sa sasakyang ibinato ni Kumanomi sa kanya at nagpaputok siya ng bala na agad namang bamanda sa kinaroroonan ni Kumanomi. Nasira yung hikaw ni Kumanomi matapos itong tamaan. Sabay ipinaalam ni Heisuke na hindi sinayang ni Hyo yung buhay niya. Dagdag niya pa habang naglalakad papunta kay Kumanomi na, napag-alaman niya na kung papaano mabayaran yung sakripisyong ibinigay sa kanya ni Hyo. Na-realize niya na kailangan niyang mabuhay ng mas maayos at punong-puno, at hindi gumawa ng kahit anong kamalian. Hindi lang ngayong araw na to, kung hindi habang buhay ay ipinapangako niya na kailangan niyang mag-enjoy sa buhay niya kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi niya daw hahayaan na masayang na lang ang sakripisyong ginawa ni Hyo para mabuhay siya. Makikitang pikan na si Kumanomi sa mga sinasabi ni Heisuke. Tinanong niya nga ito na kung naririnig niya ba yung mga pinagsasabi niya. Dahil bakit pa daw ang daldal niya mamamatay naman na daw siya sa pagkakataong nato. Dito naman biglang umaksyon ang ibon ni Heisuke. At dahil nga sa aksyong ginawa ng ibon niya ay nakaiwas si Heisuke sa pag-atakeng ginawa. Nang kalabang nakamas, wasak nga yung lupang tinamaan ng halimaw. At napasabi na lang si Heisuke na muntik na daw siya, kaya salamat nga daw kay Pist. Sinabi naman netong nakamask na ang boring nga daw nila. At tinatawag daw ba talaga silang mga pro? Kung ganun bakit hindi na lang daw nila itikom ang bibig nila at gawing mas aksyon ang kanilang laban? Matapos makaiwas si Heisuke sa atakeng iyon, ay habang nasa mahirap siyang posisyon ay dito siya pinaputukan ni Heisuke ng bala diretso sa kanyang katawan. Pero nang paputukan niya ito ay agad lang lumihis yung bala mula sa katawan niya. Agad namang nagulat si Kumanomi sa pangyayari. Sabay dito ipinaliwanag ni Kito ang kagandahan ng pro wrestling. Ang kagandahan daw sa pro wrestling ay ang tumanggap ng sandamakmak na atake mula sa mga kalaban. Matapos daw tanggapin ang lahat ng mga pag-atake mula sa kalaban ay dito na ito tatapusin.
Matapos niyang sabihin ang mga bagay na yun ay biglaang tumalon ng mataas si Kito para magsagawa ng pag-atake. Habang nasa ere siya ay sinabihan niya si Heisuke na tignan daw nila kung kayang tanggapin ni Heisuke yung kanyang atake. Pero madali lang na nakaiwas si Heisuke sa pag-ataking ginawa sa kanya ni Kito. Kaya tinanong ito ni Kito na kung bakit niya daw iniwasan yung atake niya. Nagtataka naman si Heisuke sa tanong ni Kito kaya nag-sorry na lang siya. At dito nga ay hindi na alam ni Heisuke yung gagawin niya. Nagkaroon naman na daw siya ng mga kalabang kayang makita yung mga bala niya at kayang iwasan yung mga bala niya. Pero walang ni isa sa mga yun ang bulletproof. Dito ay pinaputukan ni Heisuke si Kito ng sniper sa mukha nito. Pero makikita nga din na nasuntok ni Kito si Heisuke sa pagmumuka, na agad namang nagresulta sa kanyang pagtalsik. Napaso kasi Heisuke ng dugo dahil sa atakeng yun. At habang tumatalsik si Heisuke, hawak-hawak yung sniper niya, ay sinabihan siya ni Kumonomi na naiintindihan na daw ba ngayon ni Heisuke. Na hindi kaya ni Heisuke na talunin sila gamit yung walang kwenta niyang sniper. Habang tumataka si Heisuke ay sinabihan siya ni Kumonomi na oras na nga daw para pagulong-gulungin si Heisuke. Ginagamit ni Kumonomi yung magnetic power niya para ma-absorb yung mga bakal mula sa paligid na ibabato niya kay Heisuke. Nang makuha niya nga ang mga ito ay ibinato niya lahat kay Heisuke. Pero sa kabutihang palad ay naiwasan lang lahat ito ni Heisuke. Wasak yung truck na tinamaan ng mga bakal na ta. Makikita namang natamba si Heisuke dahil sa atakeng ginawa sa kanya nitong si Kito kanina. Napapatanong na lang siya sa kanyang sarili na kung ano ba daw yung ginagawa niya. Dahil nagtiwala daw itong si Shin sa kanya na kaya niyang i-handle ang dalawang order members na ta. Kaya hindi nga daw siya pwedeng mabugbog sa mga ito. At hindi din daw siya pwedeng mamatay sa mga ito dahil kailangan niyang protektahan ang mga minamahal niya sa buhay. Kaya habang tumatakbo nga si Kito papalapit kay Heisuke ay tinutukan niya ito ng baril. Pinaputukan niya ito, at nang mahulog yung bala mula sa baril niya ay sumabog nga ito sa harap ng dalawa. Sobrang nainitan naman si Kito sa apoy na nalikha ni Heisuke. Habang si Kumonomi ay nagulat dahil nakapag-set up na pala si Heisuke ng apoy mula sa gasolina. At sabay may kumpiyansang wika ni Heisuke na papatumbahin niya silang dalawa kahit ano pa ang mangyari. At hindi nga daw siya magpipigil sa mga ito. So, dyan na nga natapos ang chapter 225 ng Sakamoto Days. At kung nagustuhan mo ang video ay mag-subscribe ka na dahil sobrang laking tulong na niyan sa channel. At pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago pa nating videos. Mag-iingat kayo palagi mga kaibigan.